pagkamo kan Diyos sa sinapakisumaro, kan Espiritu Santo mapa sa inyo gabos. Magayon na sinaangay ng selebrasyon taniya na taon sa nagkapiestahan sa ato ng umutan na patron na si San Vicente Ferrer na Tagbo. Nagkapiestahan man sa mahal na puso ni Jesucristo. Dahil ang puso ni San Vicente Ferrer nakairo sa mahal na puso ni Jesus. Lugod na itaman ng mga deboto ni San Ferrer, San Vicente Ferrer, asin kita ng mga parokyano sa Capilla, Monbon, mag-inuhang makairo kan San Vicente Ferrer. Irugod ang puso kan sa tuyang kagurangan ni Jesus. Mahuyo, asin, mapakumbang. Sabi ni Jesucristo, madya ka mo sako, pasananindu ang sakiyang sakal. Adalan mag-adal ka mo, ta ako, mahuyo, asin mapakumbang sa puso. Palagpagan ka si San Vicente Ferrer. Asin, ulunod ka si San Kamisan ini, kasabay sa intensyon sa kada sa iyo, yan na binasa ng mga intensyon ni pasasalamat, asin ang kapainaluan kan magagalan sa ato indudumdum niya na ato. Mga tuga, ako untaan sa tuyang mga kasalan, asin pagsulsulan, tanganing magkanmo kitang magselebra, kay hindi mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na mga
asin sa inyong mga upan. Nagkasala ako ng makuri sa isip, sa tataramon, sa kibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nagagatsi ako isang Maria Nanay ng Birhen, sa gabos sa Angeles sa Santos, asin sa inyong mga tugang, pamilih sa kabarangan ng Diyos. Mahirap man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalanan, darahon kita sa buhay na may kasagpunan. Namimiti kami warasa na kaming nagtuugma sa puso kan namumot anong aki, asing nagdurudong kan mga pinilin biyaya kan sa iyang pagkamot sa mo, magkanigong mag-ako kan nagsusot ay na grasya, gikan diyan sa nagigurabot ning mga balahon. Puli Yesu Kristong kagurangan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sinagahati sa pagkasaro ng Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Mamiti kita, O Diyos, inapod mo si San Vicente Ferrer na magtutlogan sa imong Ebanghelyo. Hulikan sa iyang mga pamilya, makamtan lungkod niya mo, ang kamurawayan na sin masabat niya mo, ang sa imong aki, sa imong kahadian,
kung saan siya nabubuhay sa nag-ahadi, kaiba mo ang Espiritu Santo sa Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Sahol, pagbasa sa libro ni Propeta Hosea. Kan aking sa Israel, namutan ko siya. Inabot ko ang aking kong lalaki na maghali sa Ehipto. Ako ang nagpanakaw ni Ephraim, ang naghilig sa inda. Dinagkaposinda sa sako, huli sa pagkatuod asin pagkamo. Para sa inda, nabi akong siring sa nagtutuon ng pasiring sa siyang pisngi, asin nagtuko ako sa paghungi sa iya. Nagpupurupot sa loob ko ang puso ko, nahihirunggayo ang pagkahera ko. Dahil ko bubutasan ang mahinig ko kaangkutan, dahil ko tutunawon iraray ang Ephraim, na Diyos ako, pakong tao, ang banal sa tago indo, kabuk ko ang pagraon, pataramon kan gagawin. Salamat sa Diyos.
Ikaduwang makasahon. Pagbasa sa surat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Ako ay pinakasadin sa gabos ng mga banal. Tinakuan kay ni Grasya na irukyaw sa mga kapagano ang daig tukal na kayamanan ni Kristo. Asin ikapaliwanag sa gabos na tao at misteryo na sa haloy na panahon natatalo sa Diyos. Pagdalang ng gabos na bagay, paadal, pangaling ang mga prinsipado, asin protestalis, makasabot na niya. Sa tabang ng simbahan na mahiwasan ang kalunungan ng Diyos. Susong sa plano na buon sa daing katapusan ng panahon, naisip niya ang sinawag kay Kristo Jesus na sa kagurangan. Iniyan dahilan kung daw na makusok sa pagbuot na magdulok sa Diyos. Diyan ni Kristo asin huli ka nagpagtubod sa iya. Iniyan sa kuyang paligid. Nakaluhod ako sa akong banging Ama. Sa iya pinagdikan ang gabos na pamilya sa langit asin dagat. Susong sa kayamanan sa iyang kamurawayan, iwaras tungod sa ito na balaod na kamo mapakusok ng kapangyarihan ni sa iyang espiritu. Huli sa pagtubos, magdanay tungod si Kristo sa mga puso ninyo. Ang pagkamuot, maniggamot, asin sarigan sa inyong buhay. Patalastas ninyo. Kaibang ang gabos ng mga banal, ang lakbang asin laba, ang lakaw asin raro ang pagkamuot ni Kristo. Pagkamuot na naimang tukay ng isip, pangaling mapanong kamo kandilog na kapanuan ni Diyos. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Kagurangan, mabasa ito. Pagbasa ng banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Ang daw ito ning pagandam, ang mga Hudiyo, kanganin na ang mga bangkay na imawalat sa krus sa aldaw na Sabado. Ulita dakulang aldaw ang Sabadong ito, nagimaherap ni Pilato na bararion ang mga tabay asin haraleon. Kaya ang mga soldado na tuman asin binari ang mga tabay kan saro na ipinako. Dangan ang mga tabay naman kan saro. Alagad pag-abot kay Jesus, nahiling naganan na. Dahil binari ang tabay. Alagad sa rong soldado, ginarod ang sa iyang hero. Asin tulos, buminulos tubo, asin tubig. Saksi ang nagsasabi kaini. Asin ang sa iyang pagsaksi totoo. Araw na totoo at sa iyang sinasabi. Kanganing magtubot kamo. Ulit ang ini nangyari. Kanganing mautob ang kasuratan, dahil siya ninda binarian nintutam. Asin sa ibang lugar, sinasabi, mahihiling ninda ang sanindang ginaro. Mga tugang marahay na bareta, kan sa doong kagurangan. Tanong maski sa iyo na pagkan ang pagtungod, mabuhay ka sa kinaman 50 anyos o 60 anyos, imagine pero na yun ang pagkada. Magiging matibayan ng Kristiyano na pagtungod. Pero kung makipista ka kay makikaulang, ang kiyan mo lang ang sige ang buto.
Ha? Diri magpista, magkaon, pero unahon ang pagpatibay sa pagtubod. Ha? Mau tabi? Aber kung saan ayon na musikin sa sabi mo, palakpakan si Makusugod. Very good. Okay. So niya na aga, makuha kitisin sa iyo na aspeto sa ating pagkakulay bilang pagtubod. Mga nagtutubod, nga doon kita mag-concentrate niya na taon. Sabi ko kanina pagbato, di aniso, kaya ang piyesta niya na taon ni San Vicente, pero natagpo na piyesta sa kamahaling puso at sa tuyang kagurangan na si Jesucristo. Sa nabati nato na Ebanghelyo na binasa ni Father Ed Halley sa Ebanghelyo na sinulat ni San Juan, nabati nato ang istorya sa pagkamatay ni Jesucristo sa una na Biyernes Santo. Ano nangyari? Para sa mga Hudiyo, ang adlaw na Sabado, importante o adlaw. Dahil sagrado na adlaw, dili kong tutukot ang pagtrabaho. Baski may nahulog ka na dako, bawal magtulog sa dako. Pag-adlaw na Sabado. So si Kristo, kaupo ng duwa ng tulisan, pinako ng adlaw. Miyerkules o Webes? Miyerkules o Matibay? Biyernes. Kaya una na Biyernes Santo, hindi pakita sa Biyernes Santo na Miyerkules. Okay. Una na Biyernes Santo, pinako ang tulog. Si Kristo sa putga, ang duwa na tulisan sa gilid. Dapat diri maagahan. Ikaw na bulutulog sa bangkay. Hindi mo tira para tunay na mamatay, nag-ayon siyang permiso ng Pilato na bararion ang tabay. Sino ang gusto bararion ang tabay? Eh, dara ako na magpilyo. Sino ang gusto sa'yo bararion ang tabay? Wala. Sumaw yun. So, tunukot si Pilato, bararion ang tabay. So, ang sayo na tulisan, binarari ang tabay. Pasiguro na binatay. Ikalawa, binarari ang tabay. Pag-abot ka ni Jesus, naimog nila, minatay na si Jesus. So, nakaipuhan marami ang sintabay. Ang sayo sa soldados na Hudiyo, kunuwa sinigarod, hinarod ang hero ni Jesus. Nananagluwas, ice cream o halo-halo? Nananagluwas, ice cream. Dugo na tubig. Dugo ng tubig sa akong refleksyon. Dinadala kita sini na pagturo sa tubig ng dugo sa ato pagkabuhay niyan bilang mga Kristiyano. Bilang mga binunyanan, ang tubig, dinadala ang atensyon nato niyan sa tubig ng bunyag na nagbugas kan sa tuyang kasalan. Asin nakikitang kabataan sa mahal na Diyos, nakikitang mga disipulos ni Jesucristo. Hindi paglimutan. Kaya kung sinasabi ko kanina, na ang piyesta, pagkakataon ng pagtanong sa pagtubod, di paglimutan na kita naging Kristiyano dahil hinugasan kita sa bunyag sa tubig. Ginibog kitang mga banal. Kaya, ang agyat sa kuya sa oras daw na pagkabuhay, na isabuhay ang tubig. Araw-adlaw, pugasan ta ang buhay ta sin mga dikta. Ang dikta ng kasalan, pugasan ta. Gibuhong ka sa araw-adlaw tang pagkabuhay, lagi kitang sagrado, lagi kitang banal, lagi kitang namumuhay bilang kabataan sa mahal na Diyos, bilang mga disipulo ni Jesucristo. So every day, doon tumunta at matata, ako tabi sa bunyag, hinugasan sa tubig, ang tubig na bunulos sa tagilinan ni Jesucristo, na mga nakagibo sa ako bilang bata sa mahal na Diyos. So today, I will live as a good child of God. Ako? Conforme o diri? Hindi nila na conforme, hindi diri. Conforme o diri? Very
sa dinadarasan dugo na bumulos sa tagiliran ni Yesu Cristo sa Eucharistia. Dahil sa lambang pagmisa din sa altar, ang aral sa pagkaramon kang pati kayo dinan magkonsakra. Kaya pala ng inyong mga kapalitan ka. Palakpakan ka daw yung mga pati sa pagkaramon. Sa lambang pagmisa sinin ng mga pati na ini, pagsabi, ini ang kalis kang sakuyang dugo, dugo ng bakbo asin ganay na ipan, dugo na papabuluson para sa gabos sa kapatawanan ng kasalanan. Ang dugo na pununo sa tagiliran ni Yesu Cristo, mauman ang dugo exactly the same kaysa konsagrasyon sa altar. Pagsabi sa padi, ini ang kalis kan sa kuyang dugo, ang arak yun pa ang hitsura, yun pa ang taan ang rami, pero ang sustansya, dilit na arak, dugo na ang Yesu Cristo. Isa lang bang pagpulos, pagkonsagragan arak na naging dugo ni Yesu Cristo sa altar, napulos at ihapon ang dugo sa hirog ni Yesu Cristo sa kapatawanan sa ating mga kasalanan. Ang Eucharistia na ang unang natugang importanteng marhay sa buhay ng Kristiyano. Dahil ang Eucharistia ang sentro sa pagkabuhay ng mga Kristiyano. Sabi ni Santo Papa Juan Paulo II, ang Eucharistia ang burabot ng tuktok ng buhay Kristiyano. The Eucharist is the source and the summit of Christian life. Ano ang gusto sabihin? Burabot, source. Diyan kita makuha ang kusog sa Eucharistia. Sa lawas ng sa dugo ni Kristo. Ang Eucharistia man ang tuktokan sa tuyang pagkabuhay bilang mga Kristiyano. Good sabihin, mabalik kita kay mabalik sa Eucharistia. Sa pagpasalamat kay Kristo, sa pagdarami hapon sa iya, sa bunga, sa ato pinapahutan sa kilong kasiman. Kaya, ang Eucharistia, Duro Domingo, importante yun. Pagkalis na ligid, naaral kita ni Kristo, burado ni Gracia. Tagal sa among inagaypuhan ni Gracia, para sa simanang ini, matrabaho kita, mauma, maatamat sinuri, mapasabsab sa baka, sa karabaw, mahilamon, etc. Kay puntang grasya sa mahal na Diyos. Sa otro Domingo, nabalik naman kita nini, ipinabalik ka sa altar, ang bunga kang sa kuya ng mga pinabahuan. Salamat, kaya naghalong kanina, nagpasalamat, di sinaugali ang pagpasalamat sa Santa Misa. Dahil ang kabus na biyaya, ang kabus na kusog sa buhay ka, kung wala ang mahal na Diyos, wala ang buhay. Si San Vicente Ferrer, sayo na Dominiko ng Pati. Ibilang Dominiko ang sa iyang misyon was to preach the gospel of Jesus and ipredikar sa palangibong ang Ebanghelyo ni Kristo. Kita man bilang binunyagan, ginagahoy kita ipalangibong ang Ebanghelyo ni Kristo. Masabi kita, ano ko na yaw ng konsumaton? Di ko maiging si Father Ace. Di mo na po nag-aral sa theology sa St. Vincent de Paul, parehas ni Father Ace. O kaya di mo na po hali sa Vienna sausage lang aram ko. Pareho ni Father, ano lang sabihin? Eric. Arturo. Ako hindi ko. O di man ako nag-aral sa Kusina Kabayanan. O di sa Naga. O sa Vicente. What? Paul. Paano man ako makabalalibo? Masabi ka mo, hindi man ako sinyo na ini. Ang panig na ino dinalaman ng ibog sa Ebanghelyo ni Kristo sa pulpito.
niyo po nato, ang pulpito nato ang ato mismo na pagkabuhay. Ayaw ni pagtitino. Your own life, your own body is your pulpit. Mao ang pulpito ninyo, kundi ka mo magbabalagibog sa kataramon ng mahal na Diyos. Pagtindog mo, dapat maimod sa buhay mo ang ibang sino ni Kristo. Kamu na mga magurang, pag-atubang niyo sa kabataan niyo, maimod-lugod sa kabataan niyo, sa personalidad niyo, ang persona ni Jesus. Kamu na mga maestra, si maestra, pagtindog niyo sa atubangan sa Kristo niyo, dapat maimod ang pagkamarahayon ang pagkakabalanan ni Jesus. Kamu na mga parauma, unahan naman kita sa ato na pagkabuhay. Maimod-lugod ang ato buhay, ang ato pulpito, kay doon kita na balangibog sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga sabi ni Jesus Kristo sa Ebanghelyo ni San Mateo na so, let your light shine before men. Paliwanag ka sa atubang ng mga kamuhan at sa iyong ilaw. Ano ang sa iyong ilaw? Ano ang sa ato na ilaw? Ang sa ato mga mayat na ehemplo. Kaya sabi ni Jesus Cristo sa Ebanghelyo ni San Mateo, kay kung maimod nila, maliwanagan sila sa iyong na ilaw, pag umawag nila ang sa ilang Ama sa langit. Ang nangyayari niya na panahon ng mga tugang, diri man sunat sa ilaw ang naimod sa buhay. Lalo ang naimod, kadustaan, iskandalo, graft and corruption, darayaan, uwa, pagpapakaramot. Kaya namin nangyayari, imbis na ma-inganyo ang tao, imbis na ma-ialsa ang Espiritu sa tao, ano ang namamati ang isang tao? Hallelujah. Hallelujah. Discourage them. Di na kita magalayo. Sorry ha, mga maturan. Pero naghano kabataan niya ng pinagduluya ang buot dahil hindi ko na naiimod sa kanila mga magurang ang mayat na padara, ang mayat na hemplo. Naluya ang buot sa kabataan. Kaya naghalo ng kaso sa suicide. O nabubuludan, teenager pa ako. Kaya wala na siyang madalaganan. Kaya nangyayari ang mga disgrasya. Sa gobyerno nato niyan, kita ng mga namamanuhaan, imbis na magpusugan sa atong buot, lalong-lalo ng kasarandayan ng mga dukha. Ano na mamatian nila? Kamon makasipagsun. Naluyan sa atong buot. Nakay. Dili dianis na mga padara na inupunta sa mga leader. Pero hindi ko nakabati. Mayagdan sa kanilang buhay. Basta masundan ang kansunod. Pero ang kalaghanan sa tao, tipos. Kaya namumutan ang mga tugang, dumdumo nato permina sa rumato ni Jesucristo ni San Mateo, let your light shine before men. Pag-aadan ninyo ang ilaw sa tubang yung tao. Kaya kung may mundiraan sa iyo mayan ng mga padara, pag umawira ang kanila Ama sa langit. Look at Saint San Vicente Ferrer. O si San Vicente Ferrer, di rin man nakatukdo sa baba, di na nakatukdo ang kanila tukdo, di sa langit. Ipapadugdog kita ni San Vicente Ferrer na ang pinakadayunin natin sa atong buhay sa kinabat is to go to heaven. Dili sa kinabat. Kaya sabi ni Jesucristo sa Ebanghelyo, kung ka magtipon ng kayamanan, di ka magtipon sin kayamanan na manunupa, patakla ng bubok-bukon, aning tiro, mabayaan sa kinabat. Kundi sabi ni Jesucristo, kung ka magtipon sin kayamanan, tipunan ninyo ang kayamanan na dili patakla, dili mabubukbuk, dili manunupa. Nano yan.
pagtubod sa Diyos, paglaom sa mahal na Diyos, pagkamuot sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa kapwa. Ayan, pwede nito pagtingan na asi sa Vicente Ferrer. Sabi ni San Vicente Ferrer, ayaw mo pag-concentrate din sa kinatuan. Concentrate ka mo sa iyong uulian pagkatapos ang buhay mo sa kinatuan. Ayan, ang kamot ni San Vicente Ferrer. Ha? Why? So, namumutan ko ng mga tukang yan adlaw, mga chikita ka San Vicente Ferrer, daluni kami, makasakat, maabot ni ang langit na tinutulog mo sa imo. Talagpagan na si San Vicente Ferrer. Happy Fiesta sa iyo, Intiro. Very good. Happy rin na kita. asin Diyos ing gabos na karangahan na nagbukas para sa to kan puso ni Jesus. Burabot ing gabos na kayamanan asin pagkamuot. Sabihin ka sa iya, kagurangnan kahirapian sa imong banwakan. Ang Santo Papa, mga obispo at kapadiran, tanganing sinda maging dayupot sa paglingkod para sa kahadayat ng Diyos, digdi sa daga. Mami, ibig kita. Kagurangnan kahirapian sa imong banwakan. Ang satong parokya asin kapilya, tanganing maging danay na paalawan ng pagkamuot
pagmagno asin pagtabang, mamigdi kita. Kabarangay Kahiraki sa iyong banwakan. Ang gabos ng mga naglilingkod sa banwaan, komunidad asin pamilya, tanganing hinuwakon asin papagdanayon ang mga valores ng pagkamuot, pagrespeto, katanusan, hustisya, pagkasararo, katalinungan asin pagmalasakit sa ilang mga gibo, asin mga nasasakopan. Mamigdi kita. Kabarangay Kahiraki sa iyong banwakan. Ang gabos na naglilingkod sa simbahan, tanganing danay na maglingkod, na may pagkamuot asin kapakumbabaan, araw sa mahal na puso ni Jesus, mamigdi kita. Kabarangay Kahiraki sa iyong banwakan. Ang gabos na deboto kang Sagrado Corazon, asin ni San Vicente Ferrer, tanganing danay na mabuhay sa pagkaminuotan asin pagkasinarabutan. Mamigdi kita. Kabarangay Kahiraki sa iyong banwakan. Sa hilong iitaas ka sa kagurangnan ang sa tuyang mga personal na pamilya. Mamigdi kita. Amang makakamhan na sindayang kasagpuran, ang sa iyong karangayan dahil katapusan, asin iiwanan paglaom kan sa muyong mga pamigdi. Itaw mo sa mo ang sa iyong pagkahera, pakawada ang sa muyong nakagalaan, na iyo ang nakakaparibong kan sa muyong isip asin puso, asin gani na tawan sa mo ang sa iyong bendisyon. Huli ni Kristo na sa mong karurang na. Amen. Bukan sa buong kabarangay sa Yesu Kristo. Kano siya nagtugod sa kapasalukiban sa sagod sa pasyon, nagkuha ninyong tinapay asin pagpasalamat, dinaat asin itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kang gabos asin magkakarikaili, kaya sa kuyang harap na itutulog para sa ito. Siriman pagkatumanggi pagtunuan ni Alis, asin giraray pagpasalamat sa imo tinako sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kang gabos asin mag-ilong kayo, kaya kalis kan sa kuyang dugo, kan bakbo asin danay na ipan, na papabuloson para sa inyo asin para sa lakun, sa pagpatawad kan mga kasadlan, hindi pagbuhundo sa paglundong sa Diyos. Misteryo kan pagtulog. Amen.
Natukduan kakaligtas na tugon, asin pinatuon kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kita magsabi. Namimimpi kami katurangan, walasan sa mga launyamo ang katulinongan. Tanganing kaming natabangan, kansa imong pagkahera. Magindanay natalingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakapulisawan, mantang kami naghanap kamaog ng paglaong, asin pagdatong kansa mong para ligtas na si Jesu Kristo. Kan mga kasalan kan inapuan. Paladan ang mga inapuan sa pamamagitan ko Bero kalumanan, ako ang mga inapuan sa pagkakaroon sa Pilipinas. Halaga